Okay, magandang hapon po. Ayan po our second part of this interview, Thursday, November 7. Welcome back to Sports Corner PH Interviews. At ngayon po, makakasama natin all the way from Iloilo, ang ating comebacking, a world champion, back-to-back champion ng Jiu-Jitsu in the recent JJIM Jiu-Jitsu World Championships held in Heraklion, Greece. The sweetest girl of Iloilo, Madam Kimberly Ann Custodio. Kim, welcome to the program and congratulations. Thank you so much for having us again dito sa ating programa. Thank you. Thank you so much sa pag-invite sa akin ulit, Gab. Oo, medyo mabagal ng konti itong feed natin, pero at least na nagkaroon ng linaw itong pag-uusapan natin. Pero maganda ang magiging flow na ng ating discussion kasi kakagaling lang mula sa Heraklion, Greece kasama ang mga ilang miyembro ng ating pambansang koponan ng Jiu-Jitsu. And surprisingly, ikaw ang katangi-tanging well, although meron mga nag-gold din sa youth, sa under 14 din, pero ikaw sa adults category, ikaw yung pinaka top podium finisher sa buong delegation natin. Kamusta na po kayo right after itong pagsabak ninyo sa World Championships na matagumpay muli? Second gold in a span of 3 years. Ayun, masayang-masaya ako kasi at least ngayon na-prove ko na hindi chamba yung unang pagkapanalo ko, Gab, no? Kasi dati hindi ako naniniwalang kaya ko talagang mag-world champion sa age ko na to. But then, ngayon ulit, though last year nag-silver ako, akala ko, alam mo yun, parang, yun, chamba lang yung world championship. Pero ngayong year na to, napatunayan ko talaga na yung pagiging world champion ko nung last time, hindi yun chamba. So, ayun, masayang-masaya ako. At saka, masayang-masaya din ako Okay, so we have some ng team. Hello? can you please continue nga yung sinabi niyo kanina, medyo naputol lang saglit yung connection natin. Saan ako nag-stop, Gab? Sorry. Dun sa ano, na-chamba ka nung uli ka nag-compete sa hindi ka Ah, nakachamba noong 2023. Yeah, hindi naman actually hindi nakachamba pero medyo kinapos lang ako nung 2023, no? But then ngayong 2024 napatunayan ko na yung lahat ng mga panalo ko hindi pala chamba. So ayun, happy naman ako and um happy din ako na meron ding nasundan yung goal ko kahit hindi yung adults pero nasundan ng mga youth yung pagkapanalo ko. Meron tayong 14-year-old boy na nag-champion si Ivan Marcos Chang. Tapos student namin yun simula nung bata siya. So sobrang actually mas naging happy ako sa achievement niya kasi isa ako sa mga coaches niya and then nasubaybayan ko talaga yung paglaki niya. So alam mo yun, masayang-masaya ako. Pipitinin na muna natin ng konti about dito kay Ivan. By the way, meron pang isa pang kapatid niya na nagko-compete, si Earth. So parang si Yes. Earth saka si Ivan, estudyante niyo pala sa inyong club diyan sa MTS Jiu-Jitsu, no? Yes. Pero mamaya natin Carpe Diem. Yeah. pag-usapan na malaliman itong dalawa. But let's focus on sa inyong pagsabak muna sa sa World Championships. And Sure, tayo sure. muna natin yung tanong ko, how do you reflect yung loss ninyo noong 2023 upang at least maka-bounce back panlalo para dito sa competition na ito? Yung talo ko ng 2023 Asian Championships, hindi naman yun actually natalo ako dahil napuntusan ako. Natalo ako dahil na-disqualified ako kasi nag-pull off ako ng illegal na submission or reaping. So, ayun, after that, as in sobrang pinolish ko talaga lahat ng submission ko na hindi ako mapunta sa mga ganung situation na ma-disqualify ako. And then second, yung World Championship last year,
natalo lang din ako because of the advantage, and actually kaya parang mag-contest ng coach ko, pero kapag UAE kasi yung kalaban, mahirap talaga silang kalabanin. Yung coach ko na versus their coach yung naglalabanan, pero syempre kahit pa paano yung referee, bibigyan pa rin naman talaga sila ng sariling ng advantage kasi sila UAE yun sila yung host So ayun, after that, minake sure ko talaga na, alam mo yon, na hindi na magiging up to the referee yung pagkapanalo or pagkatalo ko. Sinure ko talaga na this time, klarong-klaro na ako yung mananalo. So, buti na lang, actually hindi din clear kasi nanalo ako because of the advantage lang. Kasi sobrang galing naman talaga ni Balki. Sobrang galing talaga ng batang yun. Sa lahat na nakalaban ko, sa kanya lang ako hindi nakascore. Nanalo lang ako by 2 advantages. So, ayun. Pero happy din naman ako kasi nilaro ko yung bagong game plan. As in, sobrang pinag-isipan talaga namin ng coach ko kung paano namin siya matalo kasi nakikita namin sa laban niya. Sobrang up and coming talaga siya. She's young. She's very, very flexible at saka sobrang ganda ng game niya. So, as in, pinlan talaga ng coach ko and nag-strategize talaga kami on how to beat her. So, sa awa ng Diyos, napanalo namin yung laban. Pero on the personal side, wag kang iiyak Medyo, kasi ito mahalaga tong tanong to. On the personal side natin, meron kang share of adversities, meron share of broken-heartedness, meron share of bitterness sa inyo dahil being a poor parent, ika nga, you lost 2 dogs already. Yung isang aso ninyo na inalagaan nyo, yung minahal mo na gusto, namatay during the competition. Kaya ang nangyari, mga ilang buwan ka, uminto ka muna sa training, na-depress ka ng gusto. Pero paano mo na-survive ito nung nawalan ka ng, sabihin natin kahit hindi naman ito tao, mga aso yun, mga pets, naging bahagi mo sila ng inyong buhay ninyo na sa pagiging atleta yeah. para at least maramdaman niya yung Bali, comfortness, hindi lang yun pet. comfortness niya. Ano yung nararamdaman? Well, Gab, actually, hindi lang tao yun. Kasi actually, 37 na ako ngayon. And hindi talaga ako nag-asawa at anak dahil na-satisfy na ako sa pagmamahal nila. Alam mo yun, naging masaya na talaga ako sa kanila. But then, losing them in just the span of one year, medyo masakit sa akin yun. Especially, pero yung isa kasi, 17 years old na siya. So, medyo tanggap ko na matanda na siya. And then, I have to let her go, ganun. But then, yung hindi ko talaga matanggap is yung nag-compete ako dun sa Abu Dhabi for Asian Championships. Nag-silver ako. And then pagka next day, hindi ko alam na, hindi actually pagka next day sa night ng ano ko, dun na disgrasya yung aso ko, inattack siya ng cat, namatay siya. Day before kami umuwi, dun ko nalaman, hindi, actually sa airport na, dun ko nalaman na namatay siya kasi hindi talaga sinabi ng coach ko sa akin na namatay pala yung aso ko. Para syempre hindi maapektuhan yung trip namin. But then yun, tama nga yung sinabi mo na for ilang weeks, hindi talaga ako lumabas ng kwarto, hindi ako kumain. Yung sobrang nag-ano talaga ako, sobrang na-depress talaga ako. But then, after that kasi, parang yun din yung pinaka nagiging biggest motivation ko, na mag-ano lang ako, like kapag sa laban ko, sa mga competition, yung ginawa ko, kasi iyak ako ng iyak. So yung ginawa ko, nag-train ako ng nag-train, kasi kapag hindi ako nag-train, dun pala ako iyak ng iyak. And then after that, like, during training, as in sobrang, inaano ko talaga na hindi. Dapat, alam mo yun, na gusto ko ma-feel yung na-feel ng aso ko nung na-disgrasya siya. Gusto ko ma-feel yung pain niya. Gusto kong ma-feel kung gano'n siya katakot. So yung ginagawa ko, as in pinupok ko talaga yung self ko sa training kasi gusto ko ma-feel yung pain ng hanggang sa mag-pass out ako, dapat ganun yung nafe-feel ko. So, it turns out na mas nagiging okay yun sa akin kasi syempre nag-train ako ng nag-train. So, kahit hindi ko naisipin yung next move ko, at sobrang ginagawa na lang ng katawan ko yung mga movement. So, alam mo yun, it turns out well. Though, during the finals, nagsabi ako kasi na
nagsabi ako na, ah, wait lang, na emotional ako. During the finals, nagsabi ako na kailangan may grit ako sa katawan. Kailangan magalit ako para alam mo yun, maging maganda yung performance ko. Pero iniisip ko yung aso ko during the finals before ako pumasok sa mat. Hindi ako nagalit, kundi nalungkot ako. Wala, umiyak ako. Mali pala yun. Pero naging calm ako. Alam mo yun, iniisip ko na dogs and jujitsu lang yung meron ako. So wala na yung dogs. So kailangan sobrang mag-achieve ako sa jujitsu. Maging successful ako sa jujitsu. So yung iniisip ko na alam mo yun, na habang nakikipaglaban ako, hindi talaga ako pwede matalo kasi dinededicate ko talaga yung laban na to sa kanila, especially kay Chiquito sa isang dog ko na na-disgrasya. Ayun. At alam naman natin, yung mga iingatan natin ng mga pets, may silbi talaga sa inyong buhay nga. Kaya nga, ipagdasal po natin sila na makatawid na sila dyan sa Rainbow Bridge to Heaven. Ito mga aso na ito. But going into the preparations niya para dito sa World Jiu-Jitsu Championships, because you're actually the champion last 2022, nabasa ko sa IG post ninyo, ang dami ninyong pinagdaanan ninyo. Nagka-injury ka. Yung training camp mo, na-cancel in the last minute. Nagkaroon ka ng shoulder dislocation. Tapos, madugo pa yung pagbawas ng timbang para marating ninyo yung tamang weigh-in. Siguro, pwede nating i-summarize kahit medyo maaba itong mga pinagdaanan ninyo. Pero pwede natin i-summarize na gusto yung mga napagdaanan ninyo, even though nalulungkot ka pa rin, pero at least na-forgive mo na sa mga nangyari nga doon sa inyo mga aso. What are the preparations para dito sa World Championship? Go! Actually, yung preparation ko for the World Championship, hindi naman talaga ako dapat mag-compete for Worlds. I'm preparing for Asian Indoor Martial Arts and Games. Kaso, yung budget for Asian Indoor Martial Arts, yung event mismo na IMAG, na cancel kasi siya. Okay, so pati yung na-cancel, preparation ko, napupunta sana kami ng sandali lang talks sa mesa. Sa AOG, ako na-cancel po mag-prepare. ito, tapos nilipat ito sa Riyadh. Na-cancel yung budget. Yung event mismo, pero nilipat ito sa Riyadh, Saudi Arabia. Next year. Yes. Go ahead, tuloy mo. Yes. So, yung nangyari, kinancel din nila yung budget. So, wala nang budget for the, So, sabi nila, lahat na magko-compete for IMAG, magko-compete na lang for World Championship. Sinabi nila yun a month before the World Championship. So, ako, parang, magko-compete. So, shits, paano ba, ano ba natin to? Parang, aayaw ba ako? Pero dahil na-cancel yung IMAG, yun na lang yung competition for the year. So, hindi ako pwedeng humindi. Tapos, walang budget. So, yung ginawa ng coach ko, nag-design kami ng training na similar sa Art of Jiu-Jitsu. And then, design talaga for me na para sa game ko, yung ginawa namin, pinalakas namin yung mga students namin na maging at least the same level as us. Para, alam mo yun, kasi kapag magaling yung training partner mo, as in, maganda yung training mo. Mape-prepare ka talaga for the fight mismo. So, ayun, naging win-win din kasi gumaling yung students namin sa morning class. Tapos, pero 2 weeks before the competition, na-disgrasya ako, na-dislocate yung shoulder ko. Tinapon kasi ako ng isang mas malaking ka-training ko. As in, sobrang malaki siya. Tapos, nahagis niya ako, tapos nabagsakan niya ako, tapos na-dislocate for the second time yung shoulder ko. That's 2 weeks before the competition, kung kailan na magka-cut na ako ng weight, magbabawas na ako ng timbang. So, sobrang hirap kasi for 2 weeks na yun, 2 weeks before the competition, hindi ako pwedeng gumalaw, hindi ko maangat yung shoulder ko kasi sobrang masakit. Pero si Coach John Bailon kasi, di ba, kilala mo na natin siya, legend siya. Nag-ano siya, hindi, try natin tape lang natin yan kasi siya yung shoulder niya, hindi na nakakabit eh. So, tinape niya, sabi ko, pwede, medyo pwede. Yung sakit kasi,
kayang tiisin yan. Pero yung chance and yung time mo to represent the country for the World Championship, minsan lang yon. So ayun, tiniis ko na lang yung sakit. Parang medyo mahirap kasi 2 weeks before, mga 1 week before the competition, as in 7 kilos over pa ako. So ayun, gutom, hirap sa training, as in sobrang last few hours ng before ng weigh-in, 2 kilos overweight pa ako. Pero tinulungan ako ni Meggie Ochoa na hindi talaga mag-give up sa pag cut ng weight, as in sobrang magpa-pass out na ako, sobrang nasusuka na ako, hilong-hilo na ako, nakahiga na ako sa floor. Pero nandiyan si Meggie Ochoa to help me and then to talk to me, na sabi niya, kaya ako nahihirapan sa weight cut kasi magiging easy na lang yung fight ko this time. And mag-world champion ulit ako. It turns out, tama nga siya. Mas nahihirapan ako mag-cut ng weight kasi sa totoong laban ko sa world championship. And then, of course, during Ayun. the competition, may mga ilan na nakalaban ninyo, naranasan mo rin na balibagan niya laban sa iyo. Tapos, maraming mga familiar faces niya na doon sa inyong category. By the way, ano yung category niyo ulit? Medyo hindi ako familiar. I think 48 yata yun, Kim? 45 ako. Nasa 45 kilos category ako. Okay, sa 45 kilograms, and maraming, and this is actually the same category na nagwagi ka noong 2022, no? Yes. Ayun. So, alam natin, may mga ilang mga nagbalik na nag-compete na, at ngayon mo lang ulit naranasan yung taste ng ganitong competition sa Worlds. Maraming mga familiar faces niya na inyong nilabanan ninyo, at some of them, parang ino-observe mo na lang yung mga galaw ninyo, at inaasa ninyo yung magiging strategy ninyo sa laban. So, what is your thoughts muna sa inyong nagdaang performance during the tournament, especially sa inyong final series, lalo na ang nakaharap ninyo ay, wait lang po, check ko muna, taga UAE, si Balkis ang nakaharap ninyo sa finals through advantage point, at nagwagi ka doon. What's your take sa inyong overall performance sa Takim? Yeah, sobrang nagiging happy ako sa performance ko ngayon. At actually, walang nakabasa kung anong gagawin ko. Kasi kahit ako, na-surprise din ako sa performance ko during the finals and during this Jiu-Jitsu World Championship. Kasi usually nakikita nyo na laging bottom player ako, di ba? Guard player. But this time I played top. As in, sobrang walang nakaalam. At tsaka sobrang maraming na-surprise. Na ba't siya nag-play ng top? Hindi naman niya alam how to play top. But then, kahit yung mga teammates ko na-surprise. So for sure, yung mga kalaban ko, hindi nila in-expect na I will play top game this time. So, ayun din siguro. Alam ko na sobrang pinag-aralan din kasi lalo na yung UAE, ng mga kalaban ko, yung mga submissions ko from the bottom, yung mga moves ko from the bottom. Alam ko pinag-aralan din talaga nila yun at sobrang naging prepared sila doon. Kung saan sila hindi prepared, doon namin sila tinira ng coach namin. So, nagsabi yung coach ko na you have to play top this time kasi kahit sino, walang mag-expect na you will play top kasi I've never played top. I've been in the jiu-jitsu industry for 10 years but then never ako nag-play ng top. I'm always bottom. So, sobrang na-surprise silang lahat and luckily, yung mga kalaban ko, lalo si Balkis, sobrang hindi nila talaga na-figure out yung game plan ko. And then I'm really happy na na-pull off namin yung ganung strategy and nagwagi nga. Pero at least, kahit may mga ilan na mga nakalaban nyo ay very familiar sa iyo, except yung kay Cassie, yung nakalaban ninyo dati sa finals match noong 2022, pero na-elevate na sa 48, talagang asang-asa ninyo yung magiging techniques ninyo all throughout this competition, and it was an easy win despite top competition. Ika nga itong pinagdaanan nyo during the Worlds. Yeah, sorry, hindi ko marinig. Ano yung question? What about yung competition and yung pressure na nararamdaman ninyo all throughout the competition, at yung grit na sinasabi ninyo na kailangan maging matapang ka,
kailangan maging magalit ka pagdating nga sa competition, Ate Kim. Yun nga yung problema eh. Kasi parang iniisip ko kailangan maging may grit, may gigil. Kasi sobrang hindi ako nang gigigil sa sobrang kalmado ako, Gab. Yun nga yung nagiging problema sa akin. Sabi nga ng coach ko tsaka ng mga teammates ko, sabi ng mga student ko, baka psychopath nga ako. Kasi sobrang hindi ako kinakabahan. I'm built for pressure, you know that, Gab. So kahit sino pa yan, yung nasa harap ko, sobrang wala akong inaatrasan, kilala nila ako, ganun ako katapang. Yung magiging problema ko lang at saka yung magiging hindrance lang sa success ko siguro, it's mas magandang strategy at saka game plan from the opponents. Yun yung ginawa nila actually sa akin sa Asian Championships at yun yung hindi ko pinayagang mangyari sa akin ngayong World Championships. So ayun, sobrang walang pressure, walang kaba. Sobrang hindi ako ganun. Kasi alam ko na nag-train ako ng maayos, naniniwala ako sa coaches ko, naniniwala ako sa game, sa ginawa nilang game sa akin. Naniniwala ako sa training camp ko na kayang-kaya ko, na kayang-kaya nilang alam mo yun, na pin-repair talaga nila ako para mas nahirapan niya ako actually sa ibang students ko kaysa sa totoong mga naging kalaban ko ng World Championships eh. So ayun. And with this double gold victory na nalasap ninyo dito sa Greece, ano siguro yung naging impact sa inyo? Lalo na, ang daming mga bata natin, mga jiu-jitsu athletes, like yung si Ivan, at the rest of si Elika Malilay, na gold din, at the others as well sa youth, nagtagumpay din on the same competition just sa Greece. And yung support system na binigay sa inyo ng mga coaches, mga teammates, at of course, the whole sports community na very proud sa tagumpay mo, Ate Kim. Ayun, actually, happy ako kasi sobrang na-inspire ko yung mga youth. Actually, hindi lang naman yung mga bata yung gusto kong i-inspire eh. Yung gusto kong i-inspire yung mga tita din ng mga ka-age ko na hindi naman sa wala pa silang direction, pero alam mo yun, na gusto ko i-inspire sa kanila na yung age is just a number. Kahit anong age mo, kayang-kaya mo pa rin kayang-kaya mo pa rin mag-succeed whether sa sports or sa ang field, but then you just have to work for it and then you just need to put your heart into whatever you do. Kaya mo mag-succeed. So yun, napatunayan ko kasi ako kaya kong mag-gold medal, open belt, and adults division kasi may iba kasi na sasali sa World Championships. Actually, kahit anong federation, pwede magkaroon ng World Championships, but then as in pwedeng makalaban mo yung same belt mo. But then this time sa akin kasi lumaban ako hindi sa adults, hindi sa masters category which is yung mga ka-age ko. Nilabanan ko yung mga youth. Nilabanan ko yung mga 18-year-old na mga athletes, na mga up and coming. Tapos open belt siya so I can go up against parang lalabanan ko black belts, yung mga sobrang magagaling na. Ayun, gusto ko inspire yung mga tao, yung mga youth at saka yung mga ka-age ko, na age is just a number. If you really want something, hindi pa late to work hard for it. Ayun. Anong balik ba yung confidence like, ninyo? Yan yung in-instill kong mindset kay Ivan na if you really want it. Ano yun? Sorry, tuloy yung sinabi ninyo kanina yung kay Ivan. Medyo nagpo-problema lang sa signal natin. Yun. Oo nga. Yun, hindi lang actually kay Ivan, pero sa students namin, ganun yung lagi kong inaano sa kanila, parang nilalagay sa utak nila, at saka ano nila sa mindset nila na if you really want something, kahit sobrang imposible pa yan. For me, imposible yung World Championships eh. Like parang sino ba naman ako? Parang especially 2 times world champion, parang sino ba naman ako? Tanda-tanda ako na dapat nag-aasawa na ako, nag-anak na ako, di ba? But then, kaya pa rin palang manalo sa world championship. So ayun, lagi kong inaano sa mga students ko, at saka lalo sa mga youth na if you work hard, kaya mo ma-achieve yung dreams mo. Okay, Kim, nanumbalik pa yung confidence ninyo after several struggles na pinagdaanan ninyo from the past, nag-move on ka na, and then nag-move forward ka na into winning the
the gold medal dyan sa Worlds ng JJIF Jiu-Jitsu dyan sa Greece? Sa tingin mo? Hindi naman nawala yung confidence ko, Gab eh. Namatayan man ako ng aso, may mga setbacks man. Hindi naman nawala yung confidence eh. Parang nag-mourn ako, yes. Nag-depress ako, yes. But then the confidence is still there. Kasi I know na kaya kong pagtrabahuan ang kahit ano. Alam mo yun, kung gusto ko talagang ma-achieve yung isang bagay, kaya ko siyang pagtrabahuan. Yung confidence sa akin, walang problema. Sobrang yabang ko, Gab. Alam mo yan. Okay. So what's next nga pala for Ate Kim? Alam natin tapos na po yung ating 2024 season. 2 buwan na lang. Tatapos na naman ng taon. Tapos balik ulit sa training dahil may mga susunod kayong paghahanda ng competition. Pero bago yan, alam mo naman natin, pag Enero, meron tryout ang Jiu-Jitsu Federation natin under Sir Ferdy Agustin. At sigurado ito, baka pwedeng one shot ahead na yun para dito sa mga susunod pa mga competitions like yung SEA Games, kasama na yung Jiu-Jitsu doon, and of course yung IMAG. At of course, ang ating Asian and World Championships din ng Jiu-Jitsu within 2025. So, what's next for Kim? Yeah, for trials on January, exempted ako because if you win the World Championships, magiging exempted ka talaga sa trials. So sure na nakasali ako sa roster sa SEA Games and Asian Indoor and Martial sa IMAG. So sure na nandun ako. But then for this year, pahinga na talaga yung beauty ko sa competition. But then hindi pahinga kasi yung mga students ko magko-compete pa. May competition, may batang Pinoy pa. So yung mga students namin magko-compete doon. And then, meron mga local competitions din and Japan Open. So, yung mga students namin gustong mag-compete doon, tinulungan nila ako for World Championships. So, all in din ako to help them for their competitions. So, ayun. Pero for this year, sa competition sa akin, wala na muna. Okay, bago ko tanungin si Ivan, kamusta ang experience niyo na muling manumbalik ka sa inyong hometown sa Iloilo? Kanina meron kayong mga activities doon na pinuntaan at ano ba yung reaction ninyo ng mga friends at family ninyo and relatives dyan sa Iloilo nung nalaman na world champion ka na ulit si Ate Kim? Ayun. Masaya naman sila, pero wala lang. Sakto lang. Hindi ako sagutin, may mga tao sa harap. Nandito sila sa harap ko. But then anyway, ayun, wala naman kami masyadong activities. Kumain lang kami ng kumain, which is kasi nagutom talaga ako dun during the preparation for World Championship. So pinakain nila na ako ng pinakain. And then tomorrow, babalik na ako sa Manila. Ayun, pero dito sa Iloilo, wala pa. But then, January, merong CDSA, maraming nagsabi na they want me to be the speaker to inspire the students, to inspire the young athletes. So far, yun pa lang naman dito sa Iloilo. Ayun. Tapos actually, sa totoo lang, Gab, hindi ako nag-open ng messenger. So maraming gustong mag-interview. Maraming gustong mag-guest ako, but then hindi pa ako nag-open ng messenger kasi masyado akong pagod. Maliban na lang sa mga like sa'yo na makulit, hindi naman actually. Pero nakakausap kasi kita. So, doon, minsan, maraming gusto mag-interview pero sobrang sorry, hindi ko kayang paunlakan kasi masyado talaga akong pagod. Pagdating ko dito sa bahay, tulog talaga ako. Mas gusto ko munang mag-rest. Gusto ko enjoyin yung, alam mo yun, yung life ko muna. Ayoko muna pag-usapan yung jiu-jitsu kasi sobrang napagod talaga ako. Na-drain talaga ako during the World Championships. At salamat naman dahil pinagkatawalaan niyo po kami na mga interview namin kayo para dito sa inyong journey ninyo towards the gold medal niya for the World Championships. Pero hindi pa tayo tapos ha. May last question pa tayo. Kasi nalaman natin noong mga nakaraang araw na yung estudyante ninyo Wala na signal. na si Ivan Chang nanalo dyan po sa U14 World Cup on the same country sa Greece. Ano yung reaction ninyo ng isang proud na instructor? At of course, ano ba yung siguro yung sikreto ninyo para si Ivan ay maging matagumpay nga at a very young age sa Jiu-Jitsu and earning your world championship? Is world championship katulad mo?
Actually, mas umiyak ako kay Ivan kaysa sa second world championship ko. Kasi iba pala talaga kapag estudyante niyo yung nanalo na nakita ko siya nung hindi pa siya nakakapagsalita ng straight. Nakita ko siya 4-year-old pa lang siya. Tapos ngayon, grabe. As in, sa totoo lang, sobrang ngayon na lumaki na siya. Isa siya sa nagpapahirap sa akin sa training. Sobrang happy ako. Kasi sa totoo, yung dad niya actually yung student namin ni Myron Mangubat. Si Myron kasi talaga yung ano ng training. So yung dad niya, naging student namin, and yung dad niya, sobrang strict sa kanila na kailangan mag-jiu-jitsu talaga sila. And then with the help of Jaguar Tang, and then Myron, and ako as his training partner, kasi magka-size kaming dalawa, sobrang hindi ako na-surprise na nag-world champion siya. But then it's very, very fulfilling lang talaga sa akin na alam mo yon na yung batang maliit na dati hindi nakakapagsalita, alam mo yun, kaya niya makipagsabayan dun sa world championship. At yun nga, happy ako kasi yung MDS at saka yung Carpe Diem na group namin, meron na siya. Ayun lang. Ayun, Sobrang and fulfilling siya, Gab. Kasi mas naiyak ako sa kanya kasi sa akin. oo nga, at of course, talagang nararamdaman ninyo na nakasama ninyo all throughout this journey ninyo magmula nung nag-umpisa yung atakin nyo sa training up until the World Championship, sobrang nakaka-proud talaga ng achievement, and congratulations to the both of you on a successful trip, on a successful participation, on a successful gold medal finishes dyan po sa World Championship and World Cup. So, as we end this interview, alam ko meron kang mga asikasuhin niya mamaya, pero ito na pagkakataon na magpasalamat sa lahat ng mga taga-suporta ninyo, sa lahat ng mga naniniwala sa iyo since day one, and of course, yung mga nag-push ng extra motivation, extra push para sa gold medal mo na napanood mo sa Worlds. And even si Ivan. Ayun, magpapasalamat ako sa lahat ng nagsusuporta sa akin, sa team namin, sa Jiu-Jitsu Federation of the Philippines. Lalong-lalo na ako, nagpapasalamat talaga ako sa dalawang coaches na sobrang nag-strategize ng game ko. Kahit sobrang maldita ko sa training, sobrang brat ako sa training, hindi sila nag-give up sa akin, si Jaguar and si Myron. Maraming maraming salamat sa dalawang babaeng training partners ko na sobrang gaganda at pumayag maging ragdoll ko. Gusto nilang maabot ko talaga, as in makuha ko ulit yung World Championship. So sobrang nag-cancel sila ng work para sa akin. Pumayag sila na maging dummies ko. Pumayag sila na, alam mo yun, na maging training partners ko lang, na masaktan ko sila para para makamit ko ulit yung tagumpay. Maraming maraming salamat kay Shanta at saka kay Jana, sa mga training partners namin sa morning class ng Carpe Diem. As in, sobrang everyday, ang aga ng training namin, 6 o'clock. Pero chinatsaga nilang gumising ng maaga para i-train ako, i-train si Myron. Alam nila na sobrang nasaktan ako nung hindi natuloy yung AOJ camp namin sa Costa Mesa. Kaya yung ginawa nila, nag-cancel din sila ng plans at ng mga work nila para matulungan lang ako mag-train, matulungan si Myron mag-train. Maraming maraming salamat. Tapos, kay Senator Bongo, na laging minamake sure na merong budget na hindi na namin kailangan mag-shell out ng sarili naming pera para makapag-compete kami outside the country. Maraming maraming salamat, Senator. And then sa mama ko, syempre, na galing siyang Iloilo, marami siyang ginagawa. Pumunta siya sa Manila para bantayan yung mga natitirang dogs ko para hindi ako nag-worry kasi nagka-trauma ako nung last time na umalis ako. Pagbalik ko, wala na akong aso, gano'n. Yung mama ko na pumunta, as in sobrang, siya yung nag-take care sa dogs namin nung, para wala na akong, alam mo yun, hindi na ako masyadong nag-iisip ng mga bagay-bagay at makapag-focus ako sa competition. Thank you. Ayun lang, ano pa ba? Sino pa ba yung PSC? Thank you so much po sa support. PUC, maraming maraming salamat po. Sa inyo, Gab, kay God, maraming maraming salamat na binless mo ulit ako ng isa pang title. Thank you so much. Kay Maggie, na tinulungan ako mag-cut ng weight. Siya din talaga yung isa sa mga reason kung ba't ako nagtagumpay. Kasi hindi naman ako
hindi naman ako maging world champion kung hindi ko na make yung weight, hindi niya ako iniwan sa bathtub. Ayun. Yun lang, Gab. Maraming salamat. At of course, sa karangalan na kahit sobra kang busy, natupad na rin ang interview even though nagkaroon tayo ng problema sa scheduling natin dahil kanya-kanya tayo mga lakad niya na pinagdaanan natin. And of course, we look forward to see you soon. And especially kung makatanggap ka ng award mula sa aming grupo, Philippine Sports Writers Association, yung annual awards night, dati kang awardee. Pero with this victory, sana mapalad ka na makapag-award man lang and we'll congratulate kita dun in person pag malapit na yung awards night Oo nga, kailan yun? January ata yun, Gab. So, sana mabigyan ako ng award para makapagkita na tayo. Ayun. So, thumbs up and smile even though meron tayong problema sa connection. Para sa photo opportunity, 1, 2, ay! Thumbs up! Thumbs up! 1, 2, 3! Again, congratulations sa Ate Kimi for having us here sa ating programa and for your recent gold medal finish. Sabihin natin back-to-back. Dahil 2022, 2024, well, it is considered a back-to-back and we look forward for more tournaments, more exposures for the national team at sana makita tayo ng personal soon. Although, even though, nakita ko na personally yung iba pa mga members natin, pero hindi ko pa nakikita at nagmumukha ng personal. At we look forward for more victories pa for you and of course the Philippine Jiu-Jitsu team. God bless and see you around. Bye-bye. Thank you, Gab. Bye. Bye. Thank you.